Welcome back sa ating channel mga kaibigan. Meron naman tayong mga bisita ngayon na aayusin itong mga electric fan. Yan yung kulay blue, yan yung Dowel na stand fan. Ito naman meron tayong skyscraper na tower fan at ito kulay pink na Oro fan na stand fan. Ito yung aayusin natin ngayon kasi hindi daw yan umiikot. Kaya sa video ito, papakita natin kung paano aayusin ang electric fan na ayaw umikot. Kapag ako ay makatanggap ng ganitong klase na electric fan, mga kaibigan, yung hindi gumana, titestiran ko lang muna yan. So, pwedeng nakalagay yung tester natin sa times 1 o di ba kaya sa times 10 habang iikotin ko yung switch. Ayun, makikita natin na wala talagang deflection yung sa tester natin. Wala. Ayun, no? Titingnan natin dito sa switch, oh. Yan, itong switch na to, iniikot ko na yan eh. Pinipihit ko na to eh. Oh. Yan. Ayan. Oh, wala talaga. Wala talagang deflection. So, ibig sabihin, open tong electric fan na to. Minsan kasi sa ganito na klase nasira eh. Ang sira nito ay yung fuse. Pero titingnan muna natin kung fuse ba talaga. Sa pagkakataong ito mga kaibigan ay tatanggalin muna natin ang kanyang cable tie na nakatali dito sa kanyang motor. Dalawa ito eh. At ingat-ingat lang din tayo, no mga kaibigan, kasi kunti yung headline yan eh. Mga maliliit. Ayan, kukunin natin yung kanyang rubber, no, parang spaghetti, no, rubber niya na nakatakip doon sa dinugtungan ng magnetic wire at saka yung wire na papunta doon sa switch. Pagkatapos nito mga kaibigan, iti-tester natin yan. Yung tester natin, kung makikita natin, naka times 1 din yan. Pwede rin times 10. Pero malalaman lang man yan eh. Okay lang man, basta times 1 or times 10. Ay importante, makuha natin yung resistance niya. Ayun, no? Ay, wala talaga. Wala talaga mga kaibigan. Tatanggalin na natin itong fuse, no, mga kaibigan. At, yan, putulin natin kabilaan. So, ang value ng fuse na to ay 2 amperes, 130 degree Celsius. Ang itong papalit natin ay 115 degree Celsius na 2 ampere din. So, mas maliit siya, no, kaysa original. Pero mas okay nga yun siya dahil kunting init lang ay bibigay kaagad siya. So, ilalagay muna natin na iipit natin yung wire niya, tapos hinangin. Yan, yung sa paghinang niyan mga kaibigan ay piktus-piktus lang, saglit lang, kasi kung mainit na masyado ay bibigay rin yan siya. Hinangin natin yan siya ng kabilaan. Matapos nating hinangin kabilaan, no, mga kaibigan, pabalik natin yung ang kanyang tube. Ang kadalasan na ginagamit dito yung kanyang spaghetti tube, pero sa pagkakataon ito parang hindi naman to spaghetti, rubber lang siya, no, mga kaibigan. Ang importante dito, ma-insulate siya. Yung mga dinugtungan natin ay hindi magdikit sa isa't isa. Pagkatapos nito, testiran na natin mga kaibigan, no? Dito natin malalaman kung wala bang putol ang ating ginawa. So, kunin na natin yung plug. Yun, testiran na natin. Yan, ikutin natin yung switch. Dito, yun, makikita natin na nag-deflect naman yung tester natin. So, sa speed niya, sinusubukan natin yung... Ayun, okay naman, no, mga kaibigan, no? So, walang putol yung binawa natin. So, ready na to siya para ibalik natin. Tatalian na lang natin.
Ganun pa rin no mga kaibigan, ingat-ingat pa rin tayo sa pagbalik niyan kasi konti lang yung mga hibla niyan, parang hibla lang ng buhok, ang piece masyado, madaling maputol. So ingatan natin sa pagbalik, so lagay natin yung parang fish paper niya na insulator. Tapos maghanap tayo ng pantali niyan. Ang original na pantali niyan ay cable tie, so yung pantali din natin na ilalagay dyan ay cable tie din. Pero dahan-dahan din kasi yung cable tie niya mas magaspang doon sa may bandang parang thread eh. Baka magasgasan yung ating magnetic wire na nakalagay dyan. So, dalawahin na lang natin, no? Mga kaibigan. So, kaya-kaya na yan siya. Hindi na yan siya makawala. Ayun, pagka okay na, lalagyan na lang natin ng oil. May inihanda tayong oil dito, all-purpose na oil. Yan. Yung nilalagyan ko ha, yung bote, ano yan ha? Acetyldimensional yan, yung nilalagyan lang yan. Pero yung laman yan, oil talaga yun, para dyan sa electric fan na yan. Lubricant yan siya, no, mga kaibigan. Yung nilalagyan natin, yung oil foam lang. Yung katabi ng bushing na yan. So, hindi banda doon sa bushing. Yung ano lang, oil foam. Pero meron din sa bushing, konti-konti lang. Ayan. Kasi yung oil foam na yan, tatagal na yan. Mga gamit mo ilang buwan, hindi pa yan siya matutuyo. Doon siya kukuha sa oil foam na yan. Ito ding shafting niya, nilinisan din natin sa pamagitan ng oil. Ang iba niyan ay nililinisan nila gamit ang liha. Pero ako, hindi ako naglilinis ng gamit ang liha eh. Baka mas lalong masira yung shafting. Ang gamit ko lang ay basahan lang itong oil na to at basahan lang din yung panlinis. Kasi kung masyadong magaspang na kung kapililihan, siguro kung may mga kalawang na yan, hindi na kaya sa basahan yan. So, gagamit siguro ako ng liha, yun lang yung 1,000 na hindi masyadong magaspang, yung manipis lang talaga. Mas magaspang pa nga yung nagpapagulo. Pagkahanda na tayo, ibabalik na natin to sa lagayan niya. Kung ano yung pagkalagay nung una, yun, ibabalik natin. Tapos, ready na tayo sa testing. Ayan, ready na tayo sa testing nito mga kaibigan. Hinahawakan ko na at isinel pa ko na sa outlet. Ayun, gumana ang ating electric fan. Okay, malakas yung ikot. Yun lang yun, no mga kaibigan. Yung electric fan natin kanina na ayaw umikot. Nakita natin sa ating pagsusuri na isa lang palang thermal fuse. Ang iba nito ay nagbabypass. Hindi na nila nilagyan ng thermal fuse. Pero wag nyo ninyo po yung ugaliin, no mga kaibigan. Dahil mas lalong masisira lang din ang ating motor. Kung magka-problema ang mechanical natin, iinit yung motor hanggang sa masusunog na. Kung may fuse, ang fuse lang bibigay bilang protection ng ating unit na electric fan. Okay, yun lang no mga kaibigan, hanggang sa sunod pa natin na video. At maawa naman kayo, paki-subscribe naman po at paki-tap na lang din sa notification bell. At kung nagustuhan nyo, mag-like din kayo. Okay, hanggang dito lang at maraming salamat. Ingat!